Alright, another day, another fishing mga ka-adventure. Tiyaga lang at sipag ang puhunan mga ka-adventure. Bonus na lang ang kagwapuhan. Alright, dito tayo ngayon. Subukan natin dito maglaro. Alas 9 na. Alright, samahan niyo ako. Let's go mga ka-adventure. So bago tayo mag-umpisa mga ka-adventure ay kunting tutorial muna sa mga newbie sa gustong matutong mag-fishing. So sa mga baguhan pa lang na wala pa talagang karanasan, so kailangan talaga mga ka-adventure ang gamit nyo muna ay medium light o kahit medium heavy para sa baguhan, para matibay, hindi basta mabali. So ito ang gamit natin, medium light. So ito yung reel, ito yung rod. So mayroong specs dito yan mga ka-adventure, nakasulat dito. Yan o, may nakalagay o. So kung ano nakalagay dyan, yun din ang kailangan line dyan. At saka lure, nakasulat dyan. Hindi ko na iisahin ha. Ito yung ating reel sa 3000 series. So yun, ito yung ating leader line, main line na 17 LB na sinay. At ang ating leader line ay 15 LB na Ricky Maro. At ito yung ating pain, Mino. Yan, Shopee lang yan. So bago tayo magsimula, siyempre kailangan nakaano muna yan. Checkin muna natin na walang sabit tong line natin nito mga ka-adventure. Saka yung ating yung haba ng ating lure dito sa dulo, mga kalahating metro pwede na. Depende na lang, tansyahan na lang. Pero huwag masyado namang maiksi. Huwag naman masyadong mahaba dahil delikado, baka may sumabit. So bago tayo mag-casting, so laging tingnan mo natin yung likuran natin kung may tao para walang matamaan, masabitan. So ang hawak natin mga ka-adventure ay ganyan. Yan nakagitna, yan, ganyan. Yan. Saka yung ituturo natin ay nakadiretso. Excuse me. Ayun. Saka doon, bago tayo magsimula, iipitin natin itong main line na to. Yan. And then buksan natin yung bell. Ito bell to. Ayan. Bell ng reel. Ayan. Buksan natin. Nakaipit ito ha. Nakaipit. Yung tama lang. Relax lang. Ito nga pala ay bell. Ano to? Bell to. Ito naman ay bell guide. So hindi ko lang alam kung ano pa ang tawag dyan. Pero yun ang alam ko eh. So bago tayo mag-cast, open natin to. Ayan. Tapos hawak natin dito sa puno. Tapos sabay cast. So tingin sa likod ha. Tingin sa likod. Laging tingin sa likod. Relax lang. Ganun lang. Tapos retrieve. Pag ganitong wala namang sabitan mga ka-adventure, pwede nyo itutok yung pwede nyo itutok yung rod para sumisid yung isda. Yung isda, yung pain. Ganyan. Pag pag hindi naman talagang maraming sabitan, yung talagang alam mo na wala. Pero kung baguhan ka lang sa spot, so mas maigi na mas maigi na yung rod nyo inakaangat ng ganon para yung yung lure hindi sisisid, para kung may mga damuman o mga structure, hindi basta makasabit sa sabit. So yan, depende naman yung speed naman ng retrieval, ay depende naman sa iyo. May pwedeng fast retrieve, may slow retrieve. So yan lang, ganon lang, ulit-ulit lang yan mga ka-adventure. Ulitin ko ulit. Itong bill guide na to nakatutok dito sa hintuturo. Ipitin yung line, buksan ang bell, tapos bato. So yun lang mga ka-adventure. Tapos retrieve. Yun lang. So nakatatong hagis tayo, wala pang kumakagat. Sipon tayo. Malinaw ang dagat oh. Basta pag ang spot ay hindi nyo kabisado, mas mainam yung nakaangat yung rod nyo para iwas sabit basta-basta. Ayun lang, ganun lang. Sa ganitong fishing ay talagang ang sipag na lang ang puhunan mo rito. Sipag at tiyaga. Bonus na lang ang kagapuhan.
Hagis ng hagis lang hanggang sa may kumagat. Pag ganito kasing ano, kalmado, talagang 50-50 at siya na may isda. Saka siyempre pag itong kalmado, marami rito naglalambat mga ka-adventure. Grabe, linaw. Lipat tayo doon sa unahan, yung banda. So ganun lang mga ka-adventure. Para sa mga newbie, sa mga hustler na, mga master na, eh hindi na kailangan tutorial. Okay ko, lipat tayo sa kabila. Walang alon. Mas gusto ko pa yung maalon mga master, mga ka-adventure. Kasi pag ganito kalmado, mahina ang kagatan. Tayo. Alright, stay tuned lang mga ka-adventure.